kung ninakaw ba o hindi yung pera ng taong bayan. Tapos nakikita na po natin yung pagkabayas. Ramdam na po natin na hindi po siya ebidensya titingin itong tao na ito, kundi po dahil nakasuporta siya doon. Bahala sila. Ay! Pero kung ako ang masusunod, Kung ikaw sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, ano gagawin? para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Wow, bakit? Paano yung mga papeles? Paano yung mga dokumento? Paano yung mga witness na sinasabi doon sa bribery na lang? Paano yun, Marcoleta? Tigilan na lang. Isa din sa hindi ako agree doon sa sinabi mo. Hindi na po ba natin iginagalang yung traditional na sinusunod natin dito sa Pilipinas? Na kapag ka ang vice-presidente ang humihingi ng pondo, hindi na po tatanungin. Hello, 2 billion plus ang hinihinging pondo ng vice-presidente. Tapos gusto mo walang questionan? Eto nga hindi maipaliwanag yung confidential funds. Parang hayagan nyo na yatang sinasabi sa amin na okay lang yan, vice-presidente. No? Kahit na meron tinatanong ang sambayan ng Pilipino saan napunta yung mga kinakaltas sa mga bulsa natin, okay lang yan, vice-presidente, wag na nang imbestigahan. Ganon. Kakapala na yata na mukha yun. Diba? 88% ng Pilipino gustong marinig kung saan napunta ang pondo ng bayan. Diba? Tapos ihinto na lang daw. Ano yun? Ito nyo na lang yan. Ganun. Paano na po yung tanong namin? Saan pumunta yung confidential funds? Paano po sasagutin nyo, sir? Wala na lang. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyo mapahiya, okay. Ang tingin ko, mas mapapahiya kayo. No? Yung kampo ni BP Sara Duterte. Kapag kaya, nagkagisahan na po. Pagka ipinresenta na lahat ng ebidensya, tingin ko, mas mapapahiya yung side ni Vice Presidente. Bakit to, mga kababayan? Congress pa nga lang, hindi na nila maipaliwanag Di po ba? Kongreso pa lang ho, hindi na nila maipaliwanag. Kung ako ho, ang nasa katayuan ni Inday Sara Duterte, ang gagawin ko po, sa Congress pa lang, pipilitin ko ng wag matuloy at pipilitin ko ng masabi sa kanila. Di ba? Yung aking mga dahilan para wag nang umabot sa impeachment. Mas nakakahiya po yung na-impeach. Di ba? Sabi ni June Pardico, mas magaling ka pa sa COA. COA nga ang nagsabi. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo, June Pardico, COA ang nagsabi. Ipinasa sa kanila ng Department of Education. Ipinasa sa kanila ng Office of the Vice President yung mga resibong gawa-gawa. Iisa ang pirma, iisa ang hulma, iisa ang tintang ginamit. Sila ang mismong nagsabi na ito po pinasa ng Office of the Vice President. Ito po ang ipinasa ng Department of Education. No? Gawa-gawang mga pangalan, chinek sa PSA, walang birth certificate, walang death certificate, walang marriage certificate. Okay lang, pwede, walang problema. Walang problema yung mga gawa-gawang pangalan. Basta meron kayong hiwalay na envelope at ipaliwanag nyo kung sino si Mary Grace Piatos. Meron ba pinakita? Wala. Kung meron pong ipapakita yan, mga boss, dun pa lang po sa Kongreso, ipinakita na nila yan. Sa Kongreso pa lang po, ipinakita na nila yan. Walang iyakan, Marcoleta. O yan, tama si Jerwin Guson. Walang binatbat yang si Marcoleta. Kay De Lima, baka umiyak ka, baka mag-walkout ka. No, kay De Lima, kay Luistro, kay Cheljokno,
kay Attorney Rog Gutierrez, kay Joel Chua, baka mag-init ang ulo mo. Lalo na kay Robin Padilla. Ibabato nyo sa akin, mas magaling pa ako sa COA. COA nga ang nagsabi, Commission on Audit, sa kanila galing ho yan. Ngayon, tinatanong, bakit ganyan yung mga pangalan? Bakit ganito? Bakit yung security o security ni Inday Sara Duterte ang kumukuha ng bulto-bultong pera doon sa mga mga naglalabas? Di ba? Oh, mapapahiya ang admin kaya tigilan na. Tingin ko, Jemmy Boy, ang mas mapapahiya kampo nila. O tuloy, Marcoleta. Banata mo pa, Marcoleta! Ituloy nyo. Hindi rin naman kayo mananalo. Kahit Hayagan po, mga bossing. Di ba? Hayagan ho, mga kababayan. No? Ang isang judge, may husga na po. Dapat yata pag-aralan yung mga ganito na i-inhibit. No? Total, nakikita namin sa inyo, ang magiging boto ninyo ay hindi dahil doon sa mga ebidensya, bias yan. Talo ang mamamayang Pilipino sa inyo. Inhibit kayo. Diba? Alisin doon sa magiging hurado. Kasi kawawa po ang mamamayang Pilipino. At ito pong impeachment na ito, hindi po laban ng Kongreso. Laban ho ito, mga kababayan, ng bawat Pilipino na kinakaltasan ng tax. Bawat Pilipino na bumibili kahit candy lang ang binibili. May nakapatong na tax dyan at pupunta po sa pondo ng bayan at yun po ang dinidistribute sa mga confidential funds at sa mga hinihinging budget ng politiko. Kaya kahit isang Pilipino, kahit candy lang ang binili mo, kasama ka sa ipinaglalaban ng Kongreso o nung prosecution panel. Di po ba? Inciting to sedition and rebellion ang ikaso kay Marcoleta. saan tayo mapunta? Hindi mananalo. Hindi mananalo. Biruin niyo po, di ba? Bias na agad. Nakita niyo? Ewan ko kung merong kung hindi ko alam kung bakit hayagang kakapalan ng muka yung mga ganitong mga banat nila Marcoleta. Judge siya na, judge. At ang impeachment hindi lang po laban ng Kongreso at laban ng Senado yan. Laban po para sa bayang Pilipinas, para po sa mamamayang Pilipino yan, Marcoleta. No? Hindi, ewan ko ba't nasasabi nila to in public. Dapat tahimik na lang kayo dyan. Tahimik na lang ho sila dyan. Mareresbakan sila ng matatalinong mga tao ho, mga kababayan. Di ba? Ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo. Kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Ay, abang. Yabang! Lalabas ang taong bayan. Kapag kaya hindi natuloy. Lalabas ang taong bayan pag yan hindi natuloy. Pero wag kayong mangyari, no? Kahit ano pong pag-udlot ho nila yan, ang sunod naman ho dyan, mga bossing, is kakasuhan daw po si Inday Sara Duterte ng Congress. At eto pa, nakasunod naman dyan, mga bossing, is ICC. ICC naman ho, mga bossing. Yun niya si dati Pangulong Duterte, agad labas lang sila dyan. Hindi mga makapasok sa sa loob ng ICC. Di ba? Pauwiin pa kaya ang dating Pangulo? Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Dapat kasabay na dyan yung pagpapaliwanag ninyo. Napapansin nyo yung mga parali-rally nila, yung mga pag-i-explain nila, matatalo sila.
Ako, mga bossing, kung isa ako doon sa crowd ng mga DDS doon, pag sinabi mo sa akin, matatalo sila sa atin, aba, ipaliwanag mo sa akin, paano ang gagawin? Paano kayo mananalo? Paano tayo mananalo? Di po ba? Hindi pwedeng sabihin mo lang sa akin, matatalo sila. Eh, paano nga natin tatalunin? Basta matatalo sila. Paano nga? Basta matatalo sila. Pag walang paliwanag, hindi kita paniniwalaan. Pag paulit-ulit lang sinasabi, matatalo sila, itigil na yan. Hindi kita papaniwalaan. Kailangan, pag sinabi mo to, ang nakaback up dyan, dahilan o yung pagpapaliwanag mo, paano matatalo. Diba? Kung sasabihin mo lang paulit-ulit, basta matatalo sila, hindi kita paniniwalaan. Ngayon, ayaw niyong tumigil. Purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang They will not be Siguro ho, matatalo sila kasi nga sila kaibigan ng mga Duterte at lamang po ang boto nila doon sa Senado. Tandaan nyo, Marcoleta, kung ganun ang nasa isip ninyo, no? Kung ganun ang nasa isip ninyo, na matatalo ang prosecution dahil lamang kayo, ibig sabihin hindi nyo lang napatunayan o hindi nyo napatunayan na hindi winaldas yung pera ng bayan. Nanalo sa impeachment ang Vice Presidente sa kadahilanan na tinulungan ninyong mga kaibigan niya. Pero yung tawag dito, mapatunayan kung ninakaw ba o hindi yung pera, ibig sabihin hindi na absuelto kasi hindi ninakaw. Na absuelto kasi tinulungan lang nila na mga kaibigan. Di po ba? Mga kababayan? O yun kasi ang nakikita natin sa kanilang mga galawan Galawan pong magkakaibigan kami. No? Kahit na ito nagnakaw, pag binoto namin na wag ma-impeach, hindi ma-impeach, talo kayo. Ganon yung pinapamukha nila sa atin. To remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Paano mo mapapa-stay yun? Kailangan hindi yung kasi sa mga DDS, mga bossing, okay na po sa kanila yung mga narinig namin kay Marcoleta, mananalo tayo. Okay na po sa kanila yun. No? Paano? Sige nga, explain mo sa amin paano. Basta sabi ni Marcoleta, siya na bahala dun. Sasabihin pa niya mga yan, mas magaling ka kay Marcoleta? Diba? Sa kanila, okay na, mananalo tayo. Ganon, hindi may impeach. Paano nga? Putrages na yan. Basta mananalo. Walang explanasyon. Wala. No? Kaya po, ang tanging paraan nila, mga kababayan, is ihinto, iatrasado. Ganun na lang po. Dahil kapag ka natuloy, wala, yari sila. Bakit po? Walang kapali-paliwanag Walang kadipedepensa Kung may depensa huyang mga yan sa Senado, sa Kongreso pa lang, na narinig na po natin yung mga depensa niyan. No? Kaya tayo, wag tayong papayag na hindi matuloy yung impeachment. Kasi dito pa lang sa umpisa pa lang, ramdam na natin na wala silang kadipedepensa. Sa Kongreso, wala tayong narinig na depensa. Sa mga sinasabi nila, wala tayong naririnig na depensa. Wala talagang mga depensa yan, mga bossing. Kaya kailangan mahinto or maatras hanggang sa kalimutan ng taong bayan. Pag natuloy, naku po, kawawa tong mga to. Kay De Lima, kay Chel Jokno, Rods Gutierrez, Joel Chua, Akop, Congresswoman Beatrix Luistro. Kukulatain sila nung mga ebidensya, nung mga witness, at kung paano ipaliwanag yung paglustay ng pera.
hanggang simula, hanggang dulo, mga bossing. Kongreso umabot na dito. Wala pong paliwanag kung paano sila mananalo. Basta mananalo kami, yun lang. Okay na yun, di ba? Baka nga unang tanungan pa lang, paano may mapaliwanag yung mga tao na nandyan? Bakit wala kayong wala kayong mga pangalan dyan? Kasi po, madidelikado ang kanilang buhay. Sasabihin niyan, di ba? Madidelikado buhay. COA? Ano kalaban ng gobyerno ang COA? Commission on Audit? Para sabihin nyo? Hindi ho kasi pwedeng palagpasin ito, mga kababayan, about sa confidential funds. Bakit ho? Kasi po, pag yan pinalagpas, yung mga nakakatanggap po ng confidential funds ng mga politiko, mga kababayan, ay Diyos ko, lahat po yun, sasabihin na lang nila na hindi namin pwedeng ideklara kung sino yung mga taong nandyan. Kasi madidelikado ang kanilang buhay. Lahat po mag-iimbento na lang kung sino-sinong mga ilalagay nilang mga pangalan. Instant nakaw na ho. 'Di ba? Kaya pag pinalagpas ho natin, gagayahin na po ng napakaraming mga politiko yon, mga bossing. Sigawan na sila. Duterte, nakarinig na, panalo na daw Duterte. Okay na sa kanila yon. At mga kababayan, ang bantot ko na. Ayan ako umaamin sa inyo na hindi pa ako naliligo. Maliligo na ako. Magpapaalam na ako sa inyo, no? Yun. Galing kasi ako sa takbo, no? Sabi ni Ginger Cat, isang sulid na. Sulid! Sulid, kamao with green na heart.